Lucio Tan has almost billion, 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamayari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyon-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganoon din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Saan yung big fish? Okay, I'll tell you, the big fish now, si Ayala, pati si Pangilinan. And they corrupted the Filipino people. They signed an agreement, a contract, which was not shown to the country. Pinabusisi ng Pangulo ang long-term concession agreement sa pagitan ng Manila Water at Maynilad na umabuso umano sa milyong-milyong Pilipino. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. Hindi pa nag-aralan. But I tell you, you better sign the contract which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution. I will nationalize the water in my country. Kanya rin pinagbantaan ng telecommunication companies na i-expropriate ang assets nito kung hindi masosolusyonan ang mabagal nitong serbisyo. DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-nCoV. Hindi madali para sa Pangulo na gampanan ang isa sa pinakamabigat na tungkulin, ang pamunuan ng mahigit sa 100 milyong Pilipino, lalo na kung sasabayan pa ito ng mapaminsala at hindi inaasahang COVID-19 pandemic. Is the idea of having a high-trust government. I think we were able to achieve that with the Duterte administration. I think random ito ng ating mamamayan and even with those of us working for the government. Alam nila na kapag sila ay nagbabayad ng buwis, hindi ito ninanakaw. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naitaas ang sahod ng government nurses na ilang taon nang pinakahihintay ng ating frontliners. Mula sa salary grade 11 para sa entry level, naiangat ito sa salary grade 15. Ibig sabihin, kung noon ay 23,877 pesos lamang ang buwanang sahod ng Nurse 1, umangat na ito sa 33,575 pesos. Sa termino ring ito, naiangat ang sahod ng mga sundalo, pulis, bumbero, jail officers at iba pang mga kawani ng gobyerno. Kasabay nito ang pag-modernize at pag-procure ng mga makabagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa kaligtasan ng bansa at ng mamamayan. Sa panahon din ng Duterte administration, nagkaroon ng adjustment sa personal income tax na hindi man lang nagalaw sa loob ng 2 dekada. Sa Duterte administration, naisabatas ang Rice Tarification Law na nagpababa sa presyo ng bigas na isa sa mga pangunahing produkto na kinokonsumo ng mga Pilipino.
Sa administrasyon ding ito, naisoli sa Pilipinas ang mga Balanggi Gabel na kinuha ng mga sundalong Amerikano mahigit isang siglo na ang nakalilipas. Sa panahon ng Pangulong Duterte, pinapatunayan na ang Pilipinas ay isang matatag na republika. He strengthened the institution, he strengthened the bureaucracies. Sa panunungkulan din ni Pangulong Duterte na rehabilitate at naibalik ang ganda ng Boracay. At nalinis naman ang Manila Bay na ilang dekada nang napabayaan. Ang pagmamahal at malasakit ng administrasyon sa mga Pilipino ay higit na nakita sa pagharap nito sa COVID-19 pandemic. Kabilang na dito ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga pinakaapektadong pamilya sa ilalim ng Social Amelioration Program. Maraming salamat po sa gobyerno natin at binigay talaga yung nararapat na tulong para sa bayan. Isa ito sa mga naging patayan ng publiko para hiragin si Pangulong Duterte bilang top government official na may pagmamahal at malasakit sa bansa at pakikisama sa mga Pilipino. Ito ay batay sa pahayag survey ng Publicus Asia na ginawa nitong August 2020.